Hello po and good afternoon po sa lahat. And happy Lord's Day po sa bawat isa. Ayan. So yung sermon po natin ngayon pong araw ay galing po sa sermon ni Dr. Wes Bredenhoff. So siya po ay from Free Reformed Church of Launceston, Tasmania. So yun po ay sa Australia. And ito pong sermon na hindi po marinig po ngayong tanghali ay preach noong last 2021. And salamat po sa Diyos for His grace as we proclaim this sermon sa ngayon pong araw. And ito pong sermon ay supplement din mula po doon sa inaral natin last week to the preaching of Pastor Lance. Okay po, so simulan po natin. Isa po yung betrayal. So betrayal, yung isa sa mga pinaka-effective na way para gumawa ng division. So pagkakahati-hati, so yes, division po. Example sa history, well, alam po ito ng mga Soviet Union before. Kasi actively na ina-encourage ng mga Soviets yung paggawa ng betrayal para mag-create ng division o yung tinatawag nila na class struggle. So yun po kasi ay economic antagonism and political tension between social classes na merong opposing interests. So para po mag-lead po yan sa revolution, para magkaroon ng classless society. In fact, noong 1931, may isang 15-year-old sa Western Siberia na ang name niya is si Pavlik Morozov. Pavlik Morozov. And siya yung nag-accuse sa tatay niya na siya daw ay anti-communist. So then, nangyari po is nilagay yung trial, si tatay niya sa trial and later ibinaril sa isang labor camp. So pagkatapos ng trial, dun sa tatay niya, si Pavlik, so ito pong batang ito, and yung 9-year-old niya, na kapatid niya, na si Fyodor, so silang dalawa, nagsimula naman silang isumbong. So this time, yung mga kapitbahay naman nila, para sa mga so-called anti-communist activities. So, we can imagine kung paano hindi yung nagustuhan ng village or ng mga pamilya nila. So, nakita na lang yung dalawang batang ito, si Pavlik and si Fyodor, na sinaksak sa isang nearby forest noong September 1932. Then, pagkatapos po nun, kahit walang ebidensya, tinuro ng several family members, yung lolo nila and iba pang mga family members, and apat sa kanila yung pinagay sa isang firing squad. Ginawang communist martyr si Pavlik Morozov. So siya ay hero of revolution. So ginawa siyang example para sa mga batang Soviet during that time. So point is, binavalue ng communist Soviets yung division na yun a necessary means to an end. And according sa kanila, division was good. Kasi tinutulong na yung class struggle and revolution. So ngayon, sa atin bilang mga Kristiyano, iba po yung pananaw natin. Hindi natin gusto yung division, lalo na sa mga families natin or sa church, but instead, tinuturo ng salita ng Diyos na i-desire natin yung peace and harmony sa lahat ng relationships natin. Lalo na po tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Hindi naman po ibig sabihin po nun, na peace at all costs, or basta isusurrender lang natin or isusuko natin yung truth for the sake of unity. Hindi po ganon. Pero, yung ibig sabihin nito is that pinapahalagahan natin or binavalue natin yung unity in the truth. And kaya po ginagawa natin yung lahat ng mga kaya natin para ma-promote. So, kaya po, ano yung sinasabi ng Word of God tungkol po dito? And particularly, ano yung sinasabi ng Biblia sa pag-foster and pag-promote ng unity in the church? And dito po yung pag-uusapan po natin. Kasi po sa Church of Corinth, sa text po natin, disunity, yung huge issue sa kanila. Napakalaking issue. And according sa chapter 1 na pinag-aralan po natin nung mga nakaraang linggo, may mga factions sa young church na to. Napakabata pa ang church. So yung ilan yung followers of this preacher or others of that preacher, so nagkakaroon ng mga quarreling and arguing. So matindi yung pag-aaway ng mga tao. And kung pupunta tayo naman sa chapter 6, ano lang konti, so malalaman natin na yung ilan sa kanila ay meron pong lawsuits against sa isa't isa. Kasi dinadaya nila yung isa't isa.
So divided yung church na to, dysfunctional siya, and unhealthy. So yung lahat ng yun is yung crucial background ng text po natin ngayong tanghali. And yung verse 2 na binasa po natin kanina, yung pinakasentro na magiging passage po natin ngayong araw. Na sinasabi ni Paul, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." And for this text, pwedeng matempt tayo po na tingnan itong verse na hiwalay sa context. Kung baga gagawin natin isolated itong passage, pwede natin isipin na para lang to sa mga preacher. Kaya yung mensahe lang na naiisip kadalasan is that preachers need to keep their attention on Christ and the cross. And hindi naman po mali po yun. And totoo naman po kasi na kailangan yun, kailangan ko rin, lalo na po sa mga tumatayo po dito sa pulpit. Pero yung dapat nating tingnan dito in this passage is that according ba ito sa context? And according po dito, so hindi lang sinasabi ni Apostle Paul kung paano or kung ano yung ipipreach niya. And hindi niya lang sinulat itong words na to para gamitin as proof text, lalo na po sa mga preaching handbook or gagawin hindi po ganon. So yung meron po tayo dito is essential part ng way ni Paul sa pag-address sa malaking issue ng disunity pagdating sa Corinthian Church. So yung meron tayo dito is natuturo rin sa inyo and sa ating lahat kung paano i-foster or i-promote yung unity in this church. Na so, ibig sabihin i-apply po natin kahit po sa ating local church. So kaya po yung theme ng sermon po natin ngayon po is ito. Yung title po natin is For a United Church, Focus on Christ Crucified. And ito po yung mga aralin po natin para mas organize po yung ating mga minds as we study. So we'll consider, number 1, how gospel destruction divides the church. And number 2, how gospel focus unites the church. So ulitin ko po, number 1, how gospel destruction divides the church. And number 2, how gospel focus unites the church. Okay po, so yun po yung ating mga pag-aaralan po ngayon. And before we start, let us all pray. Tayo po'y manalangin. Our Holy God, now we are at the preaching of your word, and we ask that you would lift our eyes to Christ above all. So guard us from pride in human wisdom and from confidence in eloquence or strength. So fix our hearts upon Jesus Christ and Him crucified, who is the wisdom and your power, O Lord, for our salvation. So we pray that you grant that your word will come with demonstration of the Spirit's power and open our minds to understand your word, O Lord, and our hearts to receive faith. So we pray that Christ will be clearly proclaimed and let Him be revealed among us. I pray that I would decrease and Christ would increase. Give us clarity, O Lord, faithfulness, and even boldness, so that we, your people, would rest our faith in your power and not in the wisdom of men. May you be exalted, our child, God, we pray, and draw us to trust and love for you. And we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, ituloy po natin yung pag-aaral po natin ngayon pong tanghali. Hindi po katulad sa iba pang early New Testament churches, meron pong history si Paul. No, so kasama niya yung Church of Corinth. And yun po i-recorded, may kita po natin yung history na yun sa Bible, or specifically sa Acts chapter 18. And dito natin mababasa kung paano na napunta si Paul sa Corinth para i-preach yung gospel. Kasi naka-experience po siya dito ng opposition, kahit po sa mga Jew or mga Hudyo roon. And pagkatapos, nilagay niya yung attention niya sa mga Gentiles on this city. So marami sa kanila yung nakarinig ng Ebanghelyo and sila po ay naniwala. And nag-end up si Paul sa Corinth ng 1.5 years din. Nagtuturo siya ng salita ng Diyos sa mga bagong believers. Nag-invest siya ng time para tulungan sila, para magkaroon ng solid foundation in the faith. So mula po sa ganoong backdrop, so pinopoint back ni Paul yung mga panahon na yun na may kita natin sa verse 1 ng ating pong passage. When sa first chapter pa lang, so binanggit na niya yung problem ng divided church na ito. Sinulat niya yung tungkol sa calling ng Diyos sa kanila, kung paano marami sa kanila yung hindi galing sa mga impressive background.
Sabi nga po dito, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. So yan po yung mababasa po natin sa chapter 1, verse 27. So dito po, dahil sa grace ng Diyos, kaya po sila ay united kay Kristo. So para yung lahat ng boasting na meron po sila ay sa Panginoon lang. So makikita po natin sa 1 Corinthians 1:31, let the one who boasts in the Lord. So ngayon, sinasabi ni Paul dito po sa chapter 2, sa verse 1, so dito naman po sa susunod na chapter, sa pag-expound po natin ang sinasabi ni Paul, well, he is saying na alalahanin ninyo nung dumating ako sa inyo. Alalahanin ninyo na dumating ako in a way na consistent sa sinulat ko. And alalahanin ninyo kung paano ko dumating na hindi ako yung sentro, kundi si Kristo yung sentro. Hindi ko kayo nilayo sa Panginoon kahit sa way ng ministry ko or ng paglilingkod ko. That is what Paul was saying. And pagkatapos, well, explain ito ni Paul, and sinabi niya kung ano yung hindi niya ginawa. So, note na po ulit kung ano yung hindi niya ginawa. So, tingnan niyo po ulit yung verse 1. Sinasabi po roon that he did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. Eh, pagkatapos po nito, so talon lang po tayo sa verse 4, sinasabi ni Paul, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Kaya po may dalawang bagay dito na hindi ginawa ni Paul. So again, hindi ginawa ni Paul. Number 1, hindi siya gumamit ng lofty speech. And number 2, hindi siya gumamit ng wisdom, o yung sabi po dito, plausible words of wisdom. So, alam po ninyo, pagdating po kasi sa setting, yung Corinth ay nasa ancient Greece. Eh sa ancient Greece, malaki yung value nila sa lofty speech or sa Tagalog. Makikita niyo po yan sa Tagalog translation. Matatayog na pananalita. So, malaki yung emphasis ng culture na yon sa ability na magsalita impressively. So kung kaya mo magbigay ng speech in a beautiful way, na may carefully chosen words, yung mga gagamitin mong salita ay swak na swak para dun sa speech na yon, na mayroong tamang tono, parang ginagawa ko po ngayon, na may lakas ng boses, yung ganun ginagawa niya, and meron right gestures, body language man yan, or the hands, eh, kung meron ding right facial expressions, din ang mangyari sa hahangaan ka ng mga tao. Na igagalang ka nila. So kahit nga po, hindi nila naiintindihan yung lahat ng sinasabi mo, or kahit hindi sila nag-a-agree sa'yo, yung speaking ability mo, yung magbibigay sa'yo ng mataas na pagtingin ng mga tao. So basta yung pinaka-importante lang is yung style. So secondary lang po, yung substance. Secondary lang yung laman. And speaking of substance, pagdating doon, ito yung sinasabi ng text about wisdom. So anong klaseng wisdom? Plausible words of wisdom. So very specific naman na kina-qualify dito po sa ating text. Kasi po sa mga Greek, wisdom was philosophy. I think it was explained by Pastor Lance last week. And philosophy literally means the love of wisdom, the philosophia. So yung wisdom na gusto or love ng mga Greek ay humanistic. Ito yung klase ng wisdom na man-centered. So yung wisdom nila ay plausible. So ibig sabihin po nun is that madaling paniwalaan. Madaling makakumbinse ng mga tao yung ganitong wisdom. Kasi nag-a-appeal ito sa natural state ng human heart. Na nag-a-appeal ito sa natural tendency natin na isipin na yung sarili natin ay mas mataas kaysa po doon, sa totoo. Sa kung ano yung tunay na sinasabi ng salita ng Diyos. And so, nag-decide si Paul na hindi siya susunod sa culture na yun na nakapaligid sa kanya. Kaya hindi niya, yung sinasabi niya, hindi niya gagawin, hindi niya iproproclaim yung worldly wisdom ng mga Greek. And hindi niya rin gagamitin yung style nila. Hindi siya gagamit ng lofty and impressive speech. So this was an intentional choice for Paul. So sinadya niya na talikuran yung lofty speech and worldly wisdom kasi
maglilihis yun sa message of the gospel. Na ililihis nito yung attention ng mga tao away from Jesus Christ and Him crucified. Ang tanong is that, paano po ba nangyayari yun? Kasi po yung style, lalo po style ng mundo, to be specific, naglalagay ng attention sa mismong style. Yung style yung umaagaw ng attention. Ito yung tinatawag natin, it is style for style's sake. So para hangaan ng mga tao, yung tao gumagamit ng style. And opposed kay Christ, yung ganito pong nature, this very nature ng wisdom ng mundo. Dinideny ng wisdom ng mundo na yung tao ay makasalanan na kailangan ng tagapagligtas. Na dinideny rin yung holiness ng Diyos and yung just wrath niya against sinners. Dinideny rin na merong ultimate judgment. So wala po sa mga to, sa mga nabanggit ko, yung umaayon with the preaching of Christ crucified. Well, isa-summarize ko po para sa inyo using one word. Well, bago ko po sabihin, yung one word na summary. Para kay Paul, yung pagpasok ng style or worldly wisdom sa church ay magdi-distract sa gospel dahil nauuwi ito sa pride. Kayabangan. And ito po yung summary using one word. Pride. So nilalagay ng pride yung tao sa sentro. Yung pride yung problema sa lofty speech ng mundo. And ito pong plausible words of wisdom. Na gusto ng tao na dahil sa kanyang pride, na sa kanya mapunta yung glory. Na gusto nila alisin ang Diyos sa trono and ilagay yung sarili nila. So ngayon po kasi, question po para sa atin is that, nakikita po ba natin kung paano pwedeng magresulta ng division sa church yung ganitong klaseng gospel destruction? Sabihin natin po, let's say, magkaroon po tayo ng what if po ngayon. Let's say, dumating si Paul sa Corinth. Imagine po natin na si Paul ay gumagamit ng sinasabi natin na lofty speech. Isipin natin paano kung ginamit niya yung style ng preaching niya na nagmamatch doon sa culture nila that time. And isipin natin na nilalagay ni Paul yung lahat ng attention sa sarili niya na pinapose niya yung sarili niya as a cultured and trendy speaker. Naisipin natin na paano kung nagkaroon siya ng following. Nagkaroon ng mga fans si Paul. And then, nililid niya yung mga fans niya, nagamit yung example niya. Paano kaya kung gano'n po yung nangyari? Na-imagine po ninyo. So yung example niya ay nagsasabi na it's all about him. Na sinasabi ng example niya na dapat nasa kanya yung lahat ng attention. Tama po? So dahil sa flair, yung galing and style. So kung susundin ng mga tao yung ganitong klase ng example, ganun din yung iisipin nila and gagawin nila. So mag-iisip and kikilos sila with selfish pride. So pride po yung one summary word of all this. So imagine din po natin, another case naman. Paano kung dumating si Paul sa Corinth na may plausible words of wisdom? So imagine, yung dala niyang message is something that tickles the people's ears. So ibig sabihin, meaning, his message made them feel good about themselves. Na-imagine na kung yung gospel niya ay tungkol sa pagtulong sa mga so-called, good people para sila ay maging better. So again, matuturo po yung ganitong message. Kung ganito yung sinabi ni Paul, matuturo yung ganitong message sa mga Corinthian, na isipin na yung sarili nila in a way na malayo-malayo sa kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Na matuturo yung ganitong message sa kanila na maging prideful. Ngayon po, ito yung question din again na kailangan natin pag-isipan. Does pride build up unity in the church? Or does pride promote division? Alam po natin lahat yung sagot. So kapag mataas yung tingin ng mga tao sa sarili nila, na kapag selfish sila ay nakasentro sa sarili, wala silang pakialam sa iba. Well, kung meron man. Kung yung mga proud people ay may care sa iba, kadalasan po alam natin is that para sa benefit na makukuha nila. Na kung paano nila ginagamit yung iba.
So yung sagot ko doon sa tanong ko, na does pride build up unity in a church or does pride promote division? Yung sagot ko is hindi. Destructive ang pride. Pride promotes division. Pride breaks down communities. Kasama na po doon yung church communities. Kahit po tayo. And this is a warning for all of us. Ganyan po yung gustong iparating sa atin ng Holy Spirit dito sa 1 Corinthians chapter 2. Deliberate po, sadya na pinili ni Paul na huwag malihis mula sa gospel. And ginawa po yun ni Paul dahil alam niya kung paano na nahahati ang church dahil po sa gospel destruction na to. And hindi po sila divided dahil kay Paul or dahil sa ministry niya, pero po divided po sila kasi dahil distracted sila mula sa gospel. Divided sila dahil hindi nila minomortify o pinapatay yung kayabangan nila. Eh hindi sila nakafocus sa pinakamahalaga. And dahil hindi nila minomortify, well, pride. Yung pride po yung pumapatay sa kanila. Pinapatay sila bilang isang church community. Mga kapatid, ito pong bagay na to ay nag-a-apply din sa atin. Ito pong truth na to ngayon is for us. And pride is a common way for Christians to get distracted from the gospel of Christ crucified. But pwede po magpakita po yung pride or kayabangan sa napakaraming paraan. Hindi lang po dito sa lofty speech or plausible words of wisdom. So pwedeng matempt tayo sa pride dahil po sa pagdating sa mga sariling pamilya natin. Pwede tayo magmalaki na yung mga pamilya natin ay ganito ganyan and hindi gaya ng ibang pamilya. Pwede po mangyari po sa atin yun. E totoo po ito. Pwede matempt tayo sa pride dahil sa success natin sa pag-aaral, sa trabaho at sa negosyo. Pwede rin po sa atin. Pwede tayong magmalaki na yung skill o yung hard work natin yung nagdala sa atin ng success na i-enjoy natin. Well, we have learned that sa nakaraang series natin sa Ecclesiastes. Pwede matempt tayo sa pride pagdating sa mga taong may ibang ethnic background. Pwede rin natin isipin na hindi tayo tamad, hindi tayo walang silbi, hindi tayo katulad ng mga lasenggo or addict tulad ng iba. And ironically, so pwede pa nga tayong matempt sa pride dahil akala natin na humble tayo. Pwede tayong magmalaki sa so-called humility natin na hindi tayo tulad ng mga mayayari. Ironic po yun, kasi ginagawa din natin sa sarili natin. And sa bawat pagkakataon po, bumabalik yung pride. Ito po yung nature ng pride. Bumabalik po ng tingin sa mga sarili natin. And sa atin lang. Hindi tayo tumitingin kay Kristo bilang mga needy sinners, kundi sa sarili natin. Na yung tingin natin righteous and possessing tayo ng everything we need in ourselves. And kapag ganun, kapag ganito po yung nangyari, nagiging cause po ito ng division sa church. Na nagtatayo yung mga proud people ng pader sa pagitan nila at ng iba. Ito po ang nature ng pride. Kahit pa po yan sa loob ng church. So yung pride ay gospel destruction na naghahati sa church. Kaya po, mga kapatid, bagay ito na dapat tayo ay mag-repent. Dapat magkaroon tayo ng hatred ng buong puso po natin. And kapag nakita natin na yung kayabangan sa sarili natin, hindi natin ito pwedeng alagaan or pagbigyan. Hindi natin ito dapat i-foster or encourage within ourselves. And kailangan po natin manalangin sa Diyos daily and i-confess that we need to ask His forgiveness for it through Christ crucified. And nangangako po yung gospel, mga kapatid. Ito po yung pangako ng Diyos na yung may mga hatred sa ganitong kasalanan nila and lumalapit sa Diyos na may puso nagsisisi, sila po ay makakatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And makikita po nila, and this is a hope for all of us, na makikita nila na ang Diyos ikikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu para mag-create ng more humility sa kanilang mga puso. Ito pong more humility na ito, hindi lang nababago sa atin bilang mga individual, kundi magpapatibay din sa bond natin bilang isang church family. Okay po?
So yan po yung intent ni Paul para sa mga Corinthian. Yan po yung purpose. Bakit po sinasabi yung lahat ng to na gusto niya na maging united sila. And ibig sabihin, yan din yung gusto ng Diyos para sa kanila. And alam ni Paul na yung way para i-foster or itaguyod yung unity sa isang church is yung focus on Christ crucified. So focus on the gospel. Focus on what Christ has done on the cross. And ito naman po yung pag-uusapan natin sa second point. So, balikan po natin yung verse 1. So, nasa point number 2 na po tayo. So, verse 1, punta po ulit kayo doon. Well, sinasabi ni Paul, sinasabi sa atin ni Paul, kung ano yung pinaproclaim niya, and kung ano yung pinreach niya, nung kasama siya ng mga Corinthian people. So, sa verse 1, sinabi niya na yun is the testimony of God. Ito yung testimony na pinagkatiwala ng Diyos kay Paul. So this is the gospel, so the good news of Jesus Christ. So kaya naman, sinulat niya yung nasa verse 2. Ang sabi po dito, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So tingnan po natin itong passage closer. Hindi sinasabi ni Paul na yung kada sermon niya sa Corinth, na kada tatayo siya sa pulpit, magkakapareho yung sinasabi niya exactly. Kasi po sa Book of Acts, so alam natin na may variety yung preaching niya. Well, hindi rin niya sinasabi na literal na yung lang yung sinasabi niya every time. Just Jesus Christ and Him crucified. Hindi po yun yung ibig sabihin ito. Na para bang yun lang yung words na lumalabas sa bibig niya. And hindi rin niya yung ibig sabihin na lagi niyang inuulit yun with slightly different words. And hindi rin ibig sabihin ni Paul na hindi siya natuturo tungkol sa ibang biblical teachings like creation, or the fall, regeneration, or the end of the age. So, ibig sabihin na yun ang mga nabanggit ko, tinuturo rin ni Paul. So, ano yung ibig sabihin ni Paul nung sabihin niyang, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Una, tungkol pa ito sa focus ng content ng preaching ni Paul. Kung may isang bagay na kilala si Paul sa preaching niya, it was Jesus Christ and Him crucified. Yun po yung ibig sabihin. Umiikot yung lahat sa Panginoong Jesus and doon sa krus. So kahit po mag-preach siya tungkol sa creation, the wonders of creation, i-relate yun ni Paul kay Christ and Him crucified. Kung mag-preach man siya tungkol sa regeneration, i-relate na rin po kay Christ and Him crucified. So, with that example, nakuha niyo po yun. Ano man yung i-preach ni Paul sa Corinth, or saan man, or kailanman. So, palagi niya po binabalik kay Kristo. Lagi, kino-connect ni Paul yung lahat sa gospel. So, the gospel was the focus of his content. Okay? Yun po yung side ng content. So, pero yung gospel focus na nito, so opposing kanina, merong gospel destruction kanina, merong yung gospel focus. Okay? So yung gospel focus na to, hindi na nakaka-affect sa content, pero nakaka-affect din sa style ng preaching ni Paul. So yung preaching style niya, nag-reflect din to Christ crucified. So tingnan naman po natin yung verse 3. So sinasabi ni Paul na kasama siya ng mga Corinthians in weakness, and in fear, and much trembling. So sa madaling salita, yung presence niya sa kanila, para pong pathetic, o parang kawawa yung ibig sabihin. Parang nakakaawa yung ibig sabihin. Kasi kapag ninisip po natin si Paul, well, ninisip po natin na great theologian siya, and he is. And siguro, magaling siguro siyang teacher. Pero sinasabi po mismo ni Paul yung kabaligtaran na hindi siya great preacher sa presence niya sa public. But, ito po, here's the catch, mga kapatid. His presence was Christ by the cross. So si Paul, he has this cross-shaped pulpit presence na expand ko po mamaya. Na yung ibig sabihin po is that, yes, meron siyang weakness, meron siyang fear, meron siyang trembling. Well, at least in the human natural eyes, na Christ crucified on the cross, no, that it is a picture of weakness. Kaya niya po nire-relate dito. And well, setting po ng mga panahon na yun,
hindi rare yung crucifixion. Yung crucifixion dati, pagdating sa mga Romans, marami po silang pinako. Para sa mga Romans and Greeks during that time, yung krus napaka-pathetic or nakakahiya and disgusting na method of execution. Pagdating po kasi sa good etiquette nila during that time, hindi nila dapat pag-usapan yung crucifixion, lalo na kapag meron kang kasama, in a polite company. So this is a good etiquette for them. And sa panahon po natin, ang analogy ko is that para po yung pag nagpunta ka sa isang formal gathering, maganda yung suot mo, pero yung pag-uusapan ninyo is something disgusting. Example, tungkol sa isang hayop na nasagasaan or roadkill. So, ibig sabihin, hindi po yung appropriate para pag-usapan yung cross. Ganun din yung tingin nila sa cross noong panahon ni Paul. It was a disgusting and napaka-pathetic. Kaya po, para sa mga Christian na mag-worship sa isang tao na pinako sa krus, hindi lang po yun kakaiba, hindi lang po yun weird, kundi repulsive and disgusting. Then sasabihin mo yung isang weak, pathetic man na namatay na parang kriminal. Does that make sense for us? Kaya po yung weak, pulpit presence ni Paul ay nag-reflect po to Christ crucified. Paul was weak, he was unimpressive, meron siya mga tao, siguro ikinakabahan siya. Yung picture ni Paul ay parang weak and timid picture. But his presence was shaped, hinubog ng cross. Ganun man, yung ganito pong approach ng ministry dito sa Corinth ay nagpakita ng power ng Holy Spirit. Hindi naman po yung sinasabi sa end or dulo ng verse 4 na kumilos yung Holy Spirit sa pamamagitan ng message of Christ crucified. So yun pong message na ridiculous and disgusting para sa mga Greeks and Romans and offensive para sa mga Hudyo. And yung message na yun na si Kristo na namatay sa krus para bayaran yung mga kasalanan natin na pinaniwalaan ng mga tao kahit parang hindi ka panipaniwala, yun po ay dahil lang sa power ng Holy Spirit. Na siya yung kumikilos sa puso para yung krus o yung cross na ridiculous and offensive ay mag-make sense at maging salvation para sa kanila and para sa atin. And yung fact na yung mga tao ay naniwala sa mga taong katulad ni Paul through his preaching, yun din po ay evidence ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na kumilos siya sa kabila ng weakness ni Paul, fear and trembling niya sa preaching niya. Pwede kasing sabihin po ng mundo po na paano ka maniniwala sa message na pinreach na isang tao na hindi impressive sa pagsasalita and even sa presence. Pero tingnan po natin, naniwala po yung mga taga-Corinth. And ito po lahat po ng ito ay dahil lang sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Na siya lang yung kumikilos through weak and trembling pictures para makita ng mga tao yung value ni Kristo and ni Him crucified, and sila po ay sumampalataya sa Kanya. So this humble, cross-focused message, in this humble, cross-focused, and this shaped approach, meron po itong aim sa lahat po ng ito. And yung aim po na yun, yung goal, is may kita po natin sa verse 5. So that your faith may not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Na kapag po ang gospel yung focus, na hindi ilalagay ng mga tao yung tiwala nila sa human wisdom, hindi lang sa pag-iisip, hindi lang sa kakayahan or ability ng isang tao, but instead, na kapag gospel yung focus, yung faith ay directed sa kapangyarihan ng Diyos at hindi po sa kapangyarihan po natin. At ano po yung sabi po dito? Ano po yung kapangyarihan ng Diyos? Na kung babalikan po natin sa chapter 1 verse 18, balik na po tayo konti, chapter 1 verse 18, the word of the cross is the power of God. Right? And sa chapter 1 verse 24 naman, Christ is the power of God and the wisdom of God. Pagsamahin po natin yung dalawang to, so verse 18, and we have here verse 24, nakikita po natin Christ on the cross.
So the power of God is Jesus Christ and Him crucified. Na ito yung power ng Diyos para durugin yung ulo ni Satan to gain this long promised victory over the seed of the serpent. Na yun po i-promise unang-unang pa lang sa Genesis 3:15. The proto-evangelium. So ito yung gospel na sinasabi ni Paul, Romans 1:16, the power of God for salvation to everyone who believes. Eh, ganito yung pinapakita ng ating mapangyarihang Diyos, yung kapangyarihan niya. That He powerfully saves sinners through the gospel of Christ crucified. And this is where our faith has to rest. And this is where our faith has to land. And kapag po ganun, when God's people have the same gospel focus katulad ni Paul, meron po itong unifying power. And this is our point for the whole sermon. Meron po itong unifying power. It brings believers together. So kung titigil yung Corinthian sa kanilang boasting in men, kung iiwan nila yung pride nila, instead of focus on Christ crucified, magiging mas united sila bilang church. Na mawawala yung divisions nila at ma-experience nila yung communion of the saints and its essence. Yung pag-focus on the gospel of Christ crucified, lagi po yan naglalapit sa atin as God's people, noon pa man, and hanggang ngayon. So, ganun din po para sa atin. Kasi kung isipin po natin, it makes sense na kapag nag-focus tayo in the gospel of Christ crucified, naalala po natin bakit siya pumunta sa krus. Which is para danasin ng impyerno na nararapat para sa atin. To take our place, to be our substitute. Tinaalala din natin na bakit ba nararapat sa atin ng impyerno? Why do we deserve Hell? Then kapag nakafocus po tayo sa Ebanghelyo, the person and work of our Lord Jesus Christ, inaamin po natin na tayo yung karapat-dapat sa dinanas ni Kristo. Dahil sa kasalanan natin na laban sa Diyos. Dinadala tayo ng gospel sa humility, mga kapatid. Ina-announce din ng cross na tayo yung may kasalanan. Na tayo yung naglagay kay Kristo sa krus. So pinapahayag ng krus po na tayo ay sinful people. Na tayo ay nangangailangan ng salvation. At kapag naintindihan po natin yun, nagbabago yung pagtingin natin sa iba. We value others more highly than ourselves. Kaya po natin binasa po kanina sa reading of the law yung passage po na yun. Na hindi tayo agad nasasaktan kapag sinasabihan tayo tungkol sa kasalanan at mga kahinaan natin. Hindi natin gugustuhin na magiganti. Tulad na po ng sinabi po ni Charles Spurgeon, to quote, "If any man thinks ill of you, do not be angry with him, for you are worse than he thinks you to be." Yun po yung ibig sabihin ng humility. Yan po yung dinadala sa atin ng Ebanghelyo. And dinadala tayo to more harmony sa mga relationships natin, kasama na po dito sa church. And tandaan po natin, sinful pride turns us inward and drives us apart. But the gospel, it always turns us outward and brings us together. Hindi lang natin nakikita ang sarili natin, but we continue to deny ourselves and bear our own crosses as we follow Christ and Him crucified. Kaya po mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, last month, ginanap po natin yung ating celebrate service. Tama po? Noong Good Friday. Last month lang. And we focused our attention on Christ's suffering and death on the cross. Maganda po yung naituro po sa atin. Maayos naman. But do you think, nga muna po dun sa passage, that Apostle Paul decided to know nothing among the Corinthians except Jesus Christ and Him crucified, pero only on a Good Friday? Does that make sense? Sa tingin po ba natin, in-encourage niya yung mga Corinthians na mag-focus kay Kristo just one day, once a year? Does that make sense? Of course, hindi. And it is clear how this was a year-round emphasis for Paul. And hindi po yung dapat na focus ng mga Paul.
And mga kapatid, sa atin in our local church, ganun din sa atin. The gospel of Christ crucified always has to be our focus. Sa preaching man, and sa ating mga personal na mga buhay. We have to always keep the main thing. The main thing. Okay po? So yung distraction mula sa gospel of Christ crucified, yung distraction po at yung po yung focus ng dysfunction and disunity sa personal na buhay natin and sa church. And keeping our eyes fixed on Jesus is the only way to enjoy growing communion with God and with one another. Amen. Again, let us all pray. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, thank you for the cross. It is the only ground for our salvation, our only hope for eternal life. And even at the present time, O Lord, this is the source of our hope. And we praise you for the love you demonstrated in sending your Son to be the propitiation of our sins. So we worship you for the reconciliation that we have in the blood of Jesus that was shed for us on Golgotha. Thank you for every blessing which has come to us through the suffering and death of our Savior. And we pray that this gospel message will be our focus, not only today, but every day. So Father, please help us not to be distracted from the gospel of Christ crucified. But our sinful pride threatens to distract us so often, O Lord. So help us to put that pride to death. Help us to have hatred of it. And with your Holy Spirit, help us to make progress in our battle with our pride. Please forgive us for the times when our pride has caused us division. Please forgive us for every time our pride has sown discord and disunity with the brethren. So please forgive us through Christ crucified. And we pray that as we look to Christ in faith, that you will give us more humility with your Spirit. Make us more humble before you, more humble with one another, and we pray that you will help us as individuals and as a church to be focused on the gospel, that we would always keep it as our main thing. And we pray, O Lord, that you would work through the help of your Holy Spirit to help us to have deeper communion with you and more fellowship with one another. This make our local church stronger and more united through the gospel of Christ crucified. Amen.